Oras sa buong Pilipinas, 23 minuto makalipas ang ika-7 ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. Kaso ng COVID-19 sa Taiwan, lumobo. Senado di aatras sa impeachment trial ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Ex-Congressman Arnolfo Teves biniyahe ng NBI sa Bilibid. Patients Appointment System inilunsad ng DOH para sa bilis serbisyo sa public hospitals. Voter registration para sa barangay and sangguniang kabataan election bubuksan na sa Hulyo 1. Pag-asa, idineklara na ang pagsisimula ng habagat season. Sa detalye ng mga balita mga ka-vibes, lumobo na ang kaso ng COVID-19 sa Taiwan noong nakaraang linggo kung saan mahigit 41,000 katao ang nagpagamot ayon sa CDC ng Taiwan. Ayon sa mga opisyal, sanhi ito ng mas nakahahawang variant na NB.1.8.1 na kayang umiwas sa immune response ng katawan. Inaasahang aabot sa 200,000 ang lingguhang kaso sa pagitan ng huling bahagi ng Hunyo at unang bahagi ng Hulyo. Samantala, ayon nga po sa Senado, hindi daw sila aatras sa impeachment trial. Tiniyak ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi isasantabi ng Senado ang kanilang constitutional duty na dinggin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Estrada ang pahayag kasunod ng pag-atras ni Senate President Francis Cheese Escudero sa presentasyon ng articles of impeachment laban kay Duterte noong Hunyo 11. Kaugnay ito sa patutsada ni Congresswoman-elect Laila de Lima na hindi na uusad ang impeachment case laban sa Vice Presidente dahil inurong ang pagbasa sa impeachment of articles of impeachment. Sabi ni De Lima, may natunugan siya na hindi umano uusad ang impeachment case laban kay Duterte at dead on arrival ito dahil sa kakulangan sa boto. Samantala, inilipat naman mga ka-vibes ng National Bureau of Investigation o NBI si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa hiwalay na detention facility ng ahensya sa loob ng New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City para doon pansamantalang ikulong. Bago biniyahe mula sa NBI headquarters sa Pasay City, ay iprinesenta ng ahensya sa media ang kabuuan ng proseso sa pag-aresto kay Teves sa Timor-Leste hanggang sa sinundo ito ng mga otoridad at ibinalik sa Pilipinas Huwebes ng gabi, Mayo 29. Biyernes naman ng hapon, Mayo at 30, ibiniyahe si Teves sa Building 14 ng Bilibid kung saan siya mananatili sa kustodiya ng NBI. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakuha ng ahensya ang pansamantalang paggamit ng Building 14 bilang isang high security facility na bahagi ng NBP para sa kanilang mga preso. Si Teves na inakusahan bilang utak sa pagpaslang noong 2023 sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Ruel Degamo ay dumating sa pasilidad bandang alas 12:47 ng hapon matapos ang isang press conference sa NBI quarters. Inihayag nito na handa siyang harapin sa korte ang sino mang nag-aakusa sa kanya, subalit muling nanindigan na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Degamo.
Samantala mga ka-vibes, sa ibang balita naman, inilunsad ng Department of Health o DOH ang Patient Appointment System o PAS, isang makabagong digital platform na layong pabilisin at paigtingin ang serbisyo medikal ng mga pampublikong ospital sa bansa. Sa pangunguna ni Health Secretary Ted Herbosa, inilunsad ang PAS sa Dr. Josefa Bella Memorial Hospital sa Maynila. Kabilang din sa mga pilot hospitals ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center at San Lazaro Hospital. Ayon kay Herbosa, ang bagong sistema ay nagbibigay daan para sa mas mabilis na appointment booking. Tatagal lamang ng 2 hanggang 3 minuto ang proseso ng online scheduling. Layo nitong mabawasan ang mga pila at ang matagal na paghihintay para sa konsultasyon. Ayon pa sa DOH, libo-libong pasyente, kabilang na ang buntis at kabataang mga pasyente, ang inaasahang makikinabang sa nasabing sistema. Bukod sa online booking, tampok din sa sistema ang automated reminders para sa schedule ng konsultasyon, pati na rin ang rescheduling options kung kinakailangan. Layunin naman ng Department of Health na palawakin pa ang implementasyon ng PAS sa iba pang pampublikong ospital sa mga susunod na buwan bilang bahagi ng kampanya para sa accessible at epektibong healthcare system. Samantala mga ka-vibes, sa voter registration para sa barangay and sangguniang kabataan election ay bubuksan na po sa Hulyo. Bubuksan na nga ng Commission on Elections o COMELEC sa darating na Hulyo 1 ang voter registration para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa COMELEC or ayon kay COMELEC Chairman George Garcia nitong Huwebes, ang voter registration ay tatagal ng 10 araw at layuning makapagtala ng hanggang 1 milyong bagong rehistradong botante. Kasabay nito, muling ipatutupad ang mall registration lalo na sa National Capital Region upang matulungan ang mga kababayan na hindi makauwi sa kanilang mga probinsya para makapagparehistro. Dagdag pa ni Garcia, may 1 buwang palugit ang COMELEC upang abisuhan ng publiko tungkol sa nationwide voter registration na tatagal ng 10 araw bilang paghahanda para sa nasabing eleksyon na nakatakda naman sa Disyembre 1. Nagbabala rin po ang COMELEC na ang sino mang hindi makakapagparehistro o hindi makakapag-reactivate ng kanilang rehistro ay hindi papayagang makaboto sa darating na halalan. Samantala mga ka-vibes, opisyal na pong idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagsisimula ng habagat season kahapon Biyernes, Mayo at 30. Ayon sa PAGASA, lumalabas daw sa kanilang pinakabagong weather analysis ang patuloy na pagbaba ng easterlies dahilan upang magsimulang mabuo ang southwest monsoon o mas kilala bilang habagat. Dagdag pa ng PAGASA, asahan na rin ang mas madalas na pag-ulan, partikular na sa kanlurang bahagi ng bansa. Posible ring maging maulan pa ang panahon sa mga susunod na 2 linggo. At yan na mga ka-vibes, sa mga balitang nasyonal na dapat ninyong malaman o galing nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy, at sa pagbabalik ng GV News Express ng ating balitaan, ihatid ko naman po ang mga balitang pumutok sa Calabarzon region, mga balitang lokal ngayong umaga. Dito lang yan sa inyong number 1 Good Vibes Station, GV 99.9, your Good Vibes.